And i-interviewin ka na doon. And from there, malalaman mo kung ipapaiwan yung passport mo or hindi. Hello everyone! Welcome or welcome back dito sa Build to Last Vlog channel. And first of all, thank you so much for keeping your subscription dito sa aming channel. And thank you din sa additional 1,000 plus na nadagdag for the past year, even though hindi na kami ganun ka-active sa pag-upload. So, salamat talaga sa inyo for staying with us. And, matagal-tagal na rin kasi kami hindi nakakapag-upload ni Jace formally ng vlog. Although, nakikita nyo naman na from time to time, nakakasingit siya or siya ng shorts. So, ayun. Yun yung gusto kong unahin. Maraming salamat. So, with that, kung dati ka na nakakanood sa aming channel, mapapansin nyo, hindi green screen yung aking likod. Totoo yan. Totoo yan. Kasi, wala kami sa Built to Last Vlog Tiny House in Dasmariñas, Cavite. Instead, we are here in the United States of America! So, ayan. So, dahil nandito nga kami new experiences, gusto rin namin i-document yung mga aming experiences here while we are here. And dahil doon, mag-start tayo ng new series called Caviteña in California! So, samahan nyo kami sa pagpasyal dito sa US. So, if you would allow me, I'll start off or kick off this series Caviteña in California by sharing with you yung aming US visa journey. Or, in general na rin, bakit kami napunta dito sa Amerika? Ang simpleng sagot ay dahil sa trabaho ni Jay. Yes, mga ka-built, after the pandemic, Jay returned back to his office and he is an engineer by profession. And after a year na nandun siya sa Manila office, ay kinailangan ng US branch office ng additional manpower na kailangan nandito mismo sa US office nila in person. Kaya, ayun. October to December, pinrocess yung kanyang papers. Pinetition siya nung US branch office. At January 3, lumipad na siya dito sa US at naiwan ako. Naiwan ako sa Pilipinas. Kasama ng mga doggies namin for a while habang ako naman nang nagpa-process. So, nandito na siya since January 2024, 3 days after the New Year. So, I'm guessing ang next question nyo would be, ano yung US visa na hawak namin? So, unahin natin si Jay dahil siya naman yung dahilan kung bakit kami napunta dito. So, ang hawak ng visa is L1 Working Visa. So, ito yung visa na binibigay or I should say, you become eligible sa isang L1 working visa if yung company na pinagtatrabahuhan mo is global and then you have been working in your country or in another country other than the US for already 1 year. So, isang taon ka na doon and yung US branch no ay pwede ka nang i-petition para kuhanin from whichever country you are employed to bring you doon sa US branch office. Since naka 1 year na nga siya sa Manila, Philippines, ayun,
ginrab na nila yung opportunity to get him, to bring him dito sa California branch. Under L1 visa, merong 2 types, yung L1A para sa mga managers at L1B para sa mga non-managers pero may specialized skill set. So, in both cases, I believe, kailangan patunayan nung US company or nung company that yung skill set na meron sila ay hindi makikita dito sa mga potential employees in the US, and kaya kinailangan nilang kumuha ng staff or personnel outside the US. So, ayun siya. For L1A, yung visa na binibigay ay 5 years with an extension of 2 years. And then, pag L1B naman is 3 years with an extension of 2 years. So, yun yung hawak na visa ni Jay, L1B. As L1 visa holder naman, if you have dependents, you can bring them with you while you are here para hindi naman magkalayo yung families. For married, ang considered dependent mo is your spouse and your children. I think below 21. So may limit yata na until below 21. Sa single, hindi ako masyadong sure ha. So, sa mga L1 holders dyan, just comment down below. So, kaya ako naman, ang hawak ko naman, ang in-applyan ko na visa is L2, US visa. So, ayan. L1B at L2 visa ang mga hawak namin. So, briefly, kukwento ko naman sa inyo yung naging process ng US visa journey ko or ano ba yung general steps nung pagkuha ng US visa. So, nasabi ko na kanina, October to December, pinrocess ni Jay yung kanya, and once we receive or na-stamp yung kanyang passport ng US visa, na sure na kami na meron na siyang visa, nag-apply na ako ng US visa application ko. So, one is mag-fill out ng form ng US visa application form. Ang tawag dito ay DS-160. Next is mag-schedule ng appointment para for the interview ng US visa application. So, I'll put the link below nung mga website na kung saan-saan. So, after mong mag-schedule ng appointment, ay 3, babayaran mo yung application processing fee. So, iba-iba yung fee na binabayaran kung sa type ng visa na ina-applyan mo. So, pag bayad ka na, follow mo lang yung instruction na ipapadala nila kung paano ka magbayad. In my case, online payment yung ginawa ko para mabilis lang. And then, sundan mo lang din yung instruction na binigay sa'yo kung paano mo i-inform or i-confirm na bayad ka na. Once you're okay, you'll wait for your actual US visa interview schedule. So, ito na yung pupunta ka sa US Embassy or sa Embahada ng Amerika sa may Ermita, Manila. So, yun na yung sunod. And, i-interviewin ka na doon. And, from there, malalaman mo kung ipapaiwan yung passport mo or hindi. So, pag binalik sa'yo yung passport mo, most like, so, ang ibig sabihin nun, unfortunately, denied yung iyong US visa application. So, pag
pinaiwan yung passport mo, ibig sabihin, pumasa ka doon sa mismong interview. So, ang next step na nun is i-verify pa nila, i-verify nila further yung iyong profile. So, maghintay ka depende again sa visa na ina-applyan mo. In our case, it's about 2 weeks na intayan, and then marireceive mo na pabalik yung iyong passport. And then, malalaman mo na kung may stamp or wala. Pag may stamp, ibig sabihin, you passed your visa application or you are approved for a US visa. Nakalagay doon kung anong type and ano yung mga restriction kung meron man. And lastly, kung hanggang kailan ka lang pwede magstay or hanggang kailan lang valid yung iyong visa, yung iyong US visa. So, ayun. Since I'm a dependent, kung gaano katagal yung KJ or kung hanggang anong date yung KJ, the same lang yung date nung sa akin. So, which is December 2026. So, 3 years yung yung validity ng aming US visa. So, syempre, nung nakuha ko na yung US visa application ko, ay mangyak-ngyak ako kasi first time namin na medyo magkalayo ni Jay na more than 2 weeks. Hindi kami sanay ng LDR, and praise God naman, we have some finance ready. Kaya kung January siya umalis, by mid-February, sumunod na agad ako dito sa US para mag-reunite kami agad. And ayun, sinettled ko lang yung maiiwan sa bahay at yung mga mag-aalaga ng dogs namin. And of course, nagpaalam din ako sa work ko na dito muna ako sa US. Since remote naman siya, pinayagan naman ako nung management na dito magtrabaho habang nasa US. Pero syempre, yung sahod ko, peso pa rin. so, ayun lang in general yung process. Very high level, alam ko, hindi ko sinabi yung details. So, kung gusto nyo pang malaman yung details or gusto nyo pang ikwento ko kung ano yung personal experience ko, just comment down below and I'll try to create a vlog doon sa aking US visa application in detail. Ayan, thank you everyone! Bye!